Kabanata 271 hanggang 275. Habang patuloy na bumababa ang temperatura, nagsimulang maapektuhan ang kanyang bilis, at ang nyebe na bumabagsak sa lupa ay naging yelo, na naging napakadulas ng lupa, at naapektuhan din ang kanyang bilis. Habang sumasayaw ang asol na pilak na damo, bagamat maaari itong patuloy na makagambala sa pagtugis ng snow leopard sa kanya, ito ay natupok ng napakabilis. Ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo, at ang hangin na ibinuga sa kanyang bibig ay naging puting ambon. Ha! Tapos na! Ang asol na liwanag ay kumislap sa mga mata ng estudyante no. 10, at ang ikatlong espiritong singsing sa kanyang katawan ay biglang lumiwanag. Bigla siyang lumingon at hinarang si Tang Wulan sa kanyang napakabilis na bilis, at sa parehong oras, hinarap niya si Tang Wu gamit ang kanyang kanang kamay. Umangat si Lin. Ang buong katawan ay puno ng puting liwanag, at isang napakalakas na hininga ang bumuga mula sa katawan. Sa kanyang likuran, isang malaking snow leopard phantom ang lumitaw, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga paa sa harapan at dumiretso sa Tang Wulan upang kumuha ng litrato. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu, mga kuko ng leopardo ng nyebe, 1000 taong kakayahang singsing ng espiritu, mga pag-atake sa mental at pisikal na dual attribute. Kapag nataman, agad siyang mahuhulog sa stun ng mahigit 5 segundo, at kasabay nito ay titiisin ng sobrang lamig. May knock-up effect din ang suntok na ito. Maaari itong direktang pumutok sa kalaban. Sa sandaling ito, biglang nakita ng estudyante no. 10 na ang mga mata ni Tang Wulan ay tila lumiwanag, at isang mahinang gintong liwanag ang kumislap. Pagkatapos sa paligid ng kanyang katawan, ang malalaking bahagi ng asol na pilak na damo ay bumangon mula sa lupa. Tinusok nito ang layer ng yelo sa lupa, sinalubong ang snow leopard na humahabol mula sa likuran, at sinalubong din ang snow leopard claws na tumama mula sa harapan. Ang unang nataman ay ang snow leopard na humahabol mula sa likuran. Ang snow leopard ay naging isang malaking snowflake at nadurog. Ngunit ang mga kuko ng leopardo ng nyebe ay sumampal sa mga asul at pilak na spike, ngunit nagkaroon ng isang marahas na banggaan. Sa wakas, mayroon pa ring puwang sa kapangyarihan ng espiritu sa pagitan ng dalawang panig. Ang mga asul at pilak na spike ay pinaghiwa-hiwalay, at isang malaking bilang ng mga asul at pilak na spike ay natatakpan ng yelo. Dumating din ang snow leopard claw sa harap ni Tang Wulan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang braso at tumayo sa kanyang harapan. Sa isang putok, siya ay sinampal at lumipad palabas. Talo ka pa ba? Mahusay ba ang 2,000 taong spirit rings? Nagkaroon na ng tagumpay ng ngiti sa sulok ng bibig ng no. 10 na estudyante. Naniniwala siya na sa ilalim ng pag-atake ng kanyang mga kuko ng snow leopard, ang sobrang lamig na temperatura ay sapat na upang mawala si Tang Wulan sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, hindi pa banggitin ang nakamamanghang epekto. Ang snow leopard na dati ay natalo ng blue at silver spur array ay naging isang malaking bilang ng mga snowflake at nahulog mula sa langit, na lalong nagpababa ng temperatura sa hangin. Wala nang kakayahan si Tang Wulan na lumaban. Gayunpaman, si Tang Wulan ay talagang natambo sa hangin, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa habang lumilipad pabalik, ngunit hindi siya nahulog. Bumagsak ang nyebe mula sa langit na tumatakip sa kanyang katawan. Talagang napakalamig niya ngayon, ngunit hindi ito ang uri ng hindi mapigil na lamig. Umakyat ang chi at dugo sa katawan, biglang bumilis ang sirkulasyon ng dugo, at mabilis na nawala ang lamig. Sa harap ng kanyang malakas na chi at dugo, ang mababang temperatura na kanyang hinarap sa maikling panahon ay may napakalimitadong epekto sa kanya. Yumuko si Tang Wulan at mabilis na tumakbo palabas sa gilid ng playing field. Sa takip ng mga snowflake, nabuksan ang distansya sa pagitan ng dalawang panig. Tulad ng para sa nakamamanghang epekto ng mga kuko ng snow leopard. Ang snow leopard claw ay tumama sa kanang braso ni Tang Wulan, at ang mga kaliskis ng gintong dragon ay natakpan na noong panahong iyon, at ang nakamamanghang epekto ay hindi mailipat sa katawan ni Tang Wulan. Para sa mental shock, hinarang din ito ni Tang Wulan kasama ang purple magic pupil. Huwag tumingin sa passive defense ni Tang Wulan sa lahat ng oras, ngunit maaari itong ituring na isang labanan ng talino, at sa wakas ay nalutas ang krisis. Higit sa lahat, nalaman din niya ang tatlong spirit ability attack mode ng kalaban. Bumagsak ang nyebe, at unti-unting naging malinaw ang linya ng paningin. Nang malapit ng magulat ang estudyante no. 10 kay Shen Yi, natigilan siya nang makitang nakatayo si Tang Wulan sa pinakamalayong lugar mula sa kanya sa larangan ng paglalaro, iba ang hitsura sa nauna. Anong pagkakaiba? Paano kaya ito? Hindi ba siya nilalamig? Ang estudyante no. 10 ay nakatingin sa direksyon ni Tang Wulan na blanko. Ngumiti si Tang Wulan, puno ng amoy ng sikat ng araw ang kanyang mukha. Pero hindi siya nagkusa na umatake, nakatayo lang at naghintay. Ha! Huminga ng malalim ang estudyante no. 10, itinuro ang kanyang kanang kamay patungo kay Tang Wulan, at muling bumaril ang mga snowflake, na tinakpan ang kalangitan patungo sa direksyon ni Tang Wulan. Ang kaibahan ay sa pagkakataong ito, siya mismo ay bigla ding nag-accelerate at naghalo sa snowflake na ito. Ang mga mag-aaral ng Shrek ay hindi kailanman pinanghihinaan ng loob. Hindi ito ganap na lakas ng pakikipaglaban niya ngayon. Lumalawak at umiikot ang mga bilog ng asol na pilak na damo sa katawan ni Tang Wulan.
Sa snow mist na itinaas ng maraming snowflakes, si Tang Wulan ay hindi makakita ng malinaw kahit na ginamit niya ang purple magic pupil. Ngunit ang blue-silver grass ay umiikot ng napakakapal sa ilalim ng kanyang kontrol, sapat na upang harangan ang posibleng direksyon ng pag-atake ng kalaban. Ang asul na pilak na damo ay kumikinang na may napakalinaw na kinang, kahit na sa ilalim ng takip ng napakalamig na nyebe, ito ay nagmamalaki pa rin, na nagiging isang proteksyon na lambat, na nagbabantay kay Tang Wulan. Ikinaway ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay upang tumulong sa pagmamaneho ng asul na pilak na damo, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay ganap na nailabas. Sa pag-iniksyon ng kapangyarihan ng kaluluwa, ang asul na pilak na damo ay bahagyang naglalabas ng mahinang kinang, na nabuo sa pamamagitan ng liwanag na gininto ang liwanag na dulot ng panloob na mga ugat ng dahon. Kahit na ang kanyang martial arts spirit ay blue-silver grass lamang, pagkatapos ng dalawang pag-akyat, sa suporta ng 2,000 taong spirit ring, ang lakas ng blue-silver grass ay medyo malakas din, kahit man lang pansamantalang hamarang sa atake ng kalaban ay walang problema. Bang! Sa malalim na dagindong, muling lumitaw ang snow leopard sa mga snowflake, at ang malakas na impact at pang-aapi ng blue-silver grass net ay umatras, at malapit na itong tumama kay Tang Wulan. Ang isang malaking hanay ng mga asul at pilak na spike ay bumangon sa sandaling ito, halos ganap na natatakpan ng snow leopard. Biglang, ang snow leopard mismo ay lumitaw na nasira at tumigil sa hangin ng ilang sandali. Ang bilis ni Tang Wulan ay hindi mabagal, at siya ay umatras ng paalang sa ilalim ng proteksyon ng asul na pilak na damo, na nagpapalawak ng distansya sa pagitan niya at ng snow leopard. Kasabay nito, mabilis pa ring umiikot ang asul na pilak na damo, pinuprotektahan ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, mula sa snow leopard, isang figure ang tumalo na parang kidlat, dumiretso sa dibdib ni Tang Wulan sa napakabilis na bilis. Ito ang numero 10 estudyante. Ang kanyang bilis ay masyadong mabilis, tulad ng isang Snow White lightning, at siya ay dumating sa harap ng Tang Wulan halos sa isang sandali. Ngunit sa sandaling ito, isang gininto ang liwanag ang kumislap sa ilalim ng katawan ni Tang Wulan, at ang kanyang buong katawan ay bumaril ng baligtad na parang nakatapak sa isang bukal. Kasabay nito, ang isang malaking halaga ng asul na pilak na damo ay sumarap papasok patungo sa 10. Ang numero ng mag-aaral ay nag-ulos sa nakaraan. Nagulat ang mag-aaral no. 10. Ginamit niya ang condensed snow leopard bilang gabay, para lang makahanap ng pagkakataon na atakehin si Tang Wulan, umaasa sa sarili niyang bilis na lapitan siya para umatake, at hindi para bigyan siya ng pagkakataong kontrolin ang asul na pilak na damo. Ngunit ang nakita niya ay ang katawan ni Tang Wulan na tumalbog ng gintong baging. Nang muli niyang gustong humabol, ang malaking dami ng asul na pilak na damo ay nakasalikop na kaya napilitan siyang umiwas ng mabilis. Kung hahabulin niya si Tang Wulan, mahirap iwasang mabuhol ng asul na pilak na damo. Mula sa simula ng laban hanggang sa kasalukuyan, ang dalawang panig ay tumalon at patuloy na nagbabago. Palaging ang no. 10 na estudyante ang umaatake at si Tang Wulan ang nagtatanggol. Kahit anong tingin mo dito, si Tang Wulan ay nasa napakatahimik na posisyon, ngunit tulad nito, nagpatuloy siya sa pag-atake ng bagyo. Ang cultivation base ng no. 10 na estudyante ay talagang mas mataas kaysa sa Tang Wulan, at ang espiritu ng kapangyarihan ng ikatlong antas ng singsing ay mas mataas pa rin kaysa sa pangalawang singsing. Gayunpaman, siya ang pangunahing umaatake, kaya natural na mas mabilis ang pagkonsumo ng kanyang espiritu kaysa sa nagtatanggol na partido. Bilang karagdagan, madalas siyang gumagamit ng mga kakayahan sa espiritu at kinokontrol ng saklaw. Gusto niyang manalo sa isang suntok, ngunit hindi niya isinaalang-alang ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng espiritu nang siya ay sumabog. Sa oras na ito, nabigo siyang ibagsak si Tang Wulan pagkatapos ng ilang pagkabigla, at nagsimula na rin siyang kumalma. Kung magpapatuloy siya sa pagkonsumo ng ganito, maaaring wala siyang kapangyarihan. Ang hirap talaga ng lalaking ito. Ginamit ni Tang Wulan ang kanyang soul power habang nakikipaglaban. Ang ubod ng Zhuan Tiangang ay ang patuloy na mabuhay, ay compress at linisin ang kapangyarihan ng kaluluwa sa panahon ng paglilinang, at patuloy na ibalik ang kapangyarihan ng kaluluwa sa pamamagitan ng sirkulasyon sa panahon ng labanan. Ang patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban ay may malinaw na kalamangan sa parehong antas. Sa katunayan, siya mismo ay hindi sanay sa kasalukuyang paraan ng pakikipaglaban, siya rin ang uri ng tulad ng mga pagsabog na pag-atake. Ngunit para makapag-antala ng sapat na oras para magamit ni Xu Xiaoyan ang Star Wheel Ice Stick, kailangan niyang lumaban ng ganito. Ubusin ang mga kalaban at oras ng pagkaantala. Siyempre, naubos din ang sarili niyang kaluluwa sa pagkonsumo ng mga kalaban. Malinaw na nakalkulan ni Tang Wulan na siya ang unang sumabak sa labanan sa kanilang lahat. Pagkatapos ng pagtatasa, nang masuri ang iba pang tatlo, marami pa siyang oras para magpahinga. Sa bilis ng pagbawi ni Zhuan Tiangang, ang kanyang sariling espiritong kapangyarihan ay higit lamang sa 20 ranggo, at ang oras ng pagbawi ay hindi kailangang masyadong mahaba. Ang snow ay lumilipad sa buong kalangitan, at ang estudyante no. 10 ay muling nakatago sa gitna ng malalaking snowflakes, at pagkatapos ay ang mga snowflake ay natipon na parang may mahabang mata, at naapektuhan sa direksyon ng Tang Wulan. Napakabilis din ng taktika ng no. 10 student. Hindi mo ba gustong makipagkumpetensya para sa pagkonsumo?
Pagkatapos ay ihahambing ko sa iyo ang pagkonsumo. Maaaring ang espiritu ng kapangyarihan ng iyong dalawang singsing na espiritong Panginoon ay maihahambing sa aking tatlong singsing na espiritu. Ang asul na pilak na damo ay umikot, na bumubuo ng isang hadlang upang tumayo sa harap ni Tanghulan, at ang mga snowflake ay naapektuhan at patuloy na nayayanig. Ang ambon ng yelo ay malaganap, at ang lamig ay sumasalakay. Ang dalawang panig ay ganoon lang. Pareho silang gumamit ng unang kakayahan sa espiritu na pinakanakatipid sa enerhiya. Sa nakaraang labanan, ang espiritu ng kapangyarihan ng parehong partido ay natupok sa isang tiyak na lawak, at ngayon sila ay malinaw na mas konserbatibo. Sa oras na ito, makikita mo ang kahusayan ng mag-aaral na ito ng Shrek Academy. Sa simula ng bagyo at hindi direktang kinuha si Tanghulan, pinili niyang magtagpo sa unang lugar. Hindi nagmamadali para sa tagumpay, ngunit patuloy na lumalaban, naghahanap ng mga pagkakataon sa pamamagitan ng pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa sa pagitan ng bawat isa. Ito ay tulad ng isang cheetah na naghahanap ng pagkain, naghihintay ng pinakamahusay na oras upang gumawa ng isa pang nakamamatay na suntok. Bagamat sila ang mga unang kakayahan ng espiritu, sa ilalim ng patuloy na banggaan at pag-atake, mabilis pa rin silang natupok. Ang Blue-Silver Grass Defense Range ng Tanghulan ay mas maliit kaysa sa attack range ng kalaban, ngunit sa ilalim ng impluwensya ng yelo at nyebe, hindi ito mas mabagal kaysa sa kalaban. Si Zuan Changgang ay nagtrabaho ng baliw, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay hindi kapareho ng kalaban, at unti-unti, nagsimulang lumitaw ang kanyang mga kawalan. Paunti-unting lumiliit ang defensive range ng Blue-Silver Grass, at nagsimula na rin siyang umatras ng dahan-dahan upang maibsan ang kanyang lakas. Ang isang layer ng hamog na nagyelo ay lumitaw sa ibabaw ng asul na pilak na damo, at ang lupa ay makapal na natatakpan ng yelo. Nakikita ng lahat na si Tanghulan ay nasa isang ganap na kawalan. Gayunpaman, ang oras ay patuloy na nauubos sa ilalim ng gayong mga pangyayari, at ito ay lumampas sa pinakamababang 10 minuto na kinakailangan para sa pagtatasa. Nakakuha si Tanghulan ng 6 na puntos. Ang mas maraming pag-atake ng estudyanteng numero 10, mas nagulat siya. Ang kalaban na ito ay mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Ang sariling pag-atake ay sapat na malakas. Ngunit ang kalaban ay laging malapit nang bumaligtad sa isang atake na parang maliit na bangka, ngunit matigas ang ulo na sumusugod sa tuktok ng mga alon, nakikipagpunyagi sa mga alon, ngunit hindi talaga nakalubog. Ang ganitong katigasan sa pakikipaglaban ay nagbigay din sa kanya ng ilang sakit ng ulo. Ngunit ang kalaban ay isang Control-type War Spirit Master, hindi siya nang ahas na umatake ng padalos-dalos, kung mayroon man ang kabilang partido noon, malamang na mahulog siya sa isang napaka-unfavorable na sitwasyon. Pagkatapos ay ihambing ang pagkonsumo. Ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang kalaban na makakuha ng sapat na mga puntos ay na wala kang gantimpala, ngunit kung hahayaan mo ang kalaban na matalo ang iyong sarili, ito ay magbabawas ng mga kredito. Lumipas ang oras ng 1 minuto at 1 segundo, at nagsimula na ring hamina ang opensa at depensa ng magkabilang panig. Ang mga snowflake ay nagsimulang manipis, at ang figure ng estudyante no. 10 ay makikita na. Ang asul na pilak na mga baging ng damo sa gilid ni Tanghulan ay mahina rin na umaaligid, at ang ilaw dito ay lumabo. Biglang lumipad ang nyebe at lumipad patungo sa Tanghulan. Nagliwanag ang mga mata ni Tanghulan, at napaatras siya ng 2 hakbang nang hindi niya namamalayan, nagpupumilit na iwagayway ang asul na pilak na baging ng damo, na naging sanhi ng pag-ikot nito at muling naging marahas. Sa oras na ito, lumipat ang student number 10. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkonsumo, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay mas mababa lamang sa 30% sa huli. Siya ay lubos na sigurado na ang kalaban na isang Turing Spirit Master ay talagang ang huli, kahit na mayroong ilang back player, nang walang suporta ng sapat na spirit power. Imposible ring maglaro. Oras na para sa panghuling mapagpasyang tagumpay. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga snowflake, tulad ng isang matalinong snow leopard, tahimik na papalapit, at pagkatapos ay biglang ipinakita ang kanyang mga pangil. Ang mga asul na pilak na baging ng damo ng Tanghulan na tinatangay ng mga snowflake ay biglang nagkalat, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay talagang umabot na sa huling sandali, at hindi na ito mahawakan. Kung hindi dahil sa epekto ni Zuan Tiangong, na may 2 singsing laban sa 3 singsing, ang ganitong uri ng labanan laban sa pagkonsumo, ang kabuuang halaga ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay talagang halos 40% lamang ng kalaban. Ang mga unang taktika na sinamahan ng mga epekto ni Zuan Tiangong ang nagbigay daan sa kanya na magpatuloy hanggang ngayon. Lumitaw sa kanyang harapan ang puting figure na may aura ng yelo at nyebe, at tinakpan siya ng nyebe sa loob. Bumuhos ang matinding lamig sa katawan mula sa mga paa at daan-daang kalansay. Ang malamig na aura ay nagpatigas sa buong katawan ni Tanghulan. Sa sandaling ito, ang puting nyebe na palad na may matutulis na kuko ay nakarating na sa kanya at direktang hinawakan ito sa kanyang balikat. Sinulyapan ni Shen Yi ang oras, mula sa simula ng labanan hanggang sa kasalukuyan, 25 minuto. Nagpatuloy si Tanghulan sa loob ng 25 minuto, na 9 na puntos na. Nabiguman siya ngayon, malapit na siyang ma-admit.
Ang binatang ito ay tila walang ganoong kahangahangang talento, at ang kanyang martial arts spirit ay walang iba kundi ang blue silver grass, nang hindi binibilang ang kakaibang golden spirit ring. Ngunit ang kanyang pangkalahatang pananaw, taktikal na paggamit, at kalmadong pag-iisip ay nagbigay daan sa kanya na halos makakuha ng buong marka sa 6 na antas na maaari niyang puntos. Ito ay maaaring hindi isang nangungunang talento, ngunit ito ay tiyak na isang komprehensibong talento. Sa edad na ito ay ganap na bihira. Sa kasamaang palad, ang lakas ay mahina pa rin. Sa kanyang opinyon, kung ang 10 na estudyante ay hindi naging masyadong maingat at nagpatuloy sa pag-atake noon, ang labanan ay natapos ng mas maaga. Sa ngayon, halatang walang pagkakataon si Tang Wulan. Ang kalaban ay kinokontrol, at ang kalaban ay hindi lamang isang control type na Soul Warrior, ngunit mayroon ding ilang mga katangian ng malakas na pag-atake at maliksi na pag-atake. Walang posibilidad ng pagbabago sa tagumpay o pagkatalo na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang natuklasan na ang 3 sa mga partner ni Tang Wulan ay tila napakalmado, at wala ni isa sa kanila ang nagbago ng kulay dahil sa sitwasyon sa kanilang harapan. Ang mga maliliit na lalaki ba ay may magagandang psikolohikal na katangian, o sila ba ay? Sa sandaling ito, isang maliwanag na gintong kulay ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. Hinawakan ng mga kamay ni Zube ang kanyang mga balikat, at biglang nagpakita ng ngiti si Tang Wulan sa kanyang mukha. Malapit nang matapos ang oras. Ang 2 purple na spirit ring sa kanyang katawan ay halos mawala kasama ng kanyang asol na pilak na mga baging ng damo, ngunit dito na ang isang malupit na alon ng chi at dugo ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang mga steamed bond ay hindi para sa wala. Sa suporta ng napakaraming steamed bonds, ang chi at dugo ni Tang Wulan ay ganap na nakabawi sa kanyang pinakamataas na estado. Halos agad na pinawi ng malakas na dugo ang lamig sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang bumubulusok sa kanyang katawan ay hindi na soul power, kundi absolute power. Pop! Ang hubad na kamay na puti ng nyebe ay talagang hamampas sa balikat ni Tang Wulan, at hinawakan ng kanang kamay ang kaliwang balikat ni Tang Wulan. Gayunpaman, nagulat ang mag-aaral na 10 nang makitang ang mga balikat ng taong ito ay parang cast metal, at ang kanyang mga palad ay namamanhid. Kahit 30% na lang ang natitira sa spirit power niya, dapat mas mababa pa siya, di ba? Hindi ba siya isang control type war spirit master? Mali. Mabilis siyang tumugon. Bilang isang mag-aaral ng Shrek Academy's Outer School, tumugon siya kaagad, hindi humihingi ng merito, ngunit humihingi ng wala. Ngunit sa sandaling ito, nakakita siya ng isang pares ng mga mata na kulay ube. Biglang lumitaw ang marahas na pagkahilo, hindi niya namamali na itinaas ang kanyang ulo, at ang mga hakbang na ginawa niya, ang ideya na nais gamitin ng bilis upang hilahin ang distansya ay biglang nabasag. Ang isang malaking kamay na may gininto ang kaliskis ay yamakap na sa kanyang mga balikat, tulad ng pagkakahawak niya sa mga balikat ni Tang Wulan. Direktang idiniin ng malupit na puwersa ang kanyang art area sa leeg, at ang kanyang espiritong kapangyarihan at chi at dugo ay sabay na naputol. Biglang nanlambot ang katawan ng estudyanteng Ang nyebe at ambon ay nawala, at ang gininto ang liwanag ay kumikislap lamang. Nang muling maging malinaw ang eksena sa kanilang harapan, nakita ng lahat na inilagay ni Tang Wulan ang isang kamay sa ilalim ng braso ng estudyanteng 10 ay nalalayan siya at hindi siya pinabayaang matamba, ngunit ang estudyanteng 10 ay halatang nawalan ng karapatan. Nawalan ng malay ang kontrol ng katawan. Ito. Ang final winner pala ay siya. Ang mga leopard spirit beast ay palaging pinakamagaling sa pagtitiis, ngunit ngayon sa pagtitiis, ang estudyanteng 10 ay halatang natalo. Itinaas ni Exi ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang noo, at sinabi sa mahinang boses, lumadilim talaga ang kapitan. Talagang gumugol siya ng halos 30 minuto sa paglalatag at paghikayat sa kabilang partido na lokohin. Natatakot ako na ang estudyanteng 10 ay matalo sa huli. Hindi ko alam kung kailan ako ngayon, ang pinakamahusay na pinuno ng koponan ay hindi isang marahas na lalaking ito. Sa katunayan, maling sinisi ni Exi si Tang Wulan. Hindi gusto ni Tang Wulan ang ganitong uri ng mapagpasensya na estilo ng pakikipaglaban. Mas gusto niyang manalo ng mabilis at talunin ang mga kalaban sa pamamagitan ng mga paputok na pag-atake. Gayunpaman, gusto niyang bumili ng oras para kay Xu Xiaoyan, at huwag kalimutan, ang kanyang kalaban ay isang estudyante ng Shrek Academy. Kapag hindi pabor ang outbreak, malamang na matatalo siya. Sa wakas, nang ang numero 10 na estudyante ay sumugod sa Tang Wulan upang makalapit, ang resulta ng kompetisyon ay tiyak na mapapahamak. Ang pinakamagaling kay Tang Wulan ay hindi lamang lakas, kundi pati na rin malapit na labanan. Sa sandaling nasa loob ng isang tiyak na hanay, ang kanyang labanan sa suntukan ay tiyak na magpapaiyak sa kanya ng mga kalaban ng parehong antas, o maging sa susunod na mas mataas na antas. Tang Wulan, manalo. Sobra. Tang Wulan, manalo. Sobra. Inihayag ni Shen Yi ang resulta ng mapurol. Hindi niya talaga inaasahan na magiging ganito sa huli. Hindi lamang nanalo si Tang Wulan, ngunit nanalo siya ng walang anumang suspense. Naghihintay ba siya ng pagkakataon mula simula hanggang wakas? Bagamat maliit ang boses ni Exi, narinig niya ito ng malinaw.
Isang bata na 13 taong gulang pa lamang. Kaya mo bang tiisin ito sa ganoong sukat? Ito ay simpleng. Hindi niya alam na ang pangalawang trabaho ni Tang Wulan ay panday, at ang panday ay orihinal na trabaho na kailangang tiisin ang kalungkutan. Ang ugali ni Tang Wulan ay unti-unting tumalas nang magsimula siyang matutong magpanday kay Mang Tian. Mula sa edad na 6 hanggang 13, 7 taon na siyang nag-aral ng forging. Hindi man siya henyo, sapat na ang 7 taong masipag na pagsasanay upang maapektuhan ang buhay ng isang tao, hindi pa banggitin ang kanyang pambihirang talento sa pagpapanday. Hindi nagtagal ay nagising ang student no. 10, nakatingin sa mga mata ni Tang Wulan na halatang hindi kumbinsido. Paulit-ulit niyang iniisip ang dahilan kung bakit siya natalo sa laro sa huli, ngunit hindi niya moari kung paano niya ito naisip, bakit halos gumuho ang espiritu ng kanyang kalaban, kaya niya talunin ang sarili. Ano bang meron sa katawan niya? At saka, ano ang mga lilang mata na iyon? Siya ay nahihilo sa oras na iyon, at hindi niya alam kung paano siya nawalan ng malay, at lahat ng iba ay naapektuhan ng snow mist, at nakita na lang nilang lahat ang resulta. Susunod na laro. Pumasok si XCXC sa venue at hinarap siya sa no. Dalawa na estudyante na dati niyang napili, isang napakapayat na tao. Bumalik si Tang Wulan sa kanyang mga kasama nang walang sinasabi. Agad siyang umupo sa lupa na naka-cross-legged at direktang pinaandar ang Zuan Tiangang, pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Sa unang laban, talagang na-pressure siya, napakalakas ng kanyang kalaban, at talagang naubos ang kanyang spirit power hanggang sa muntik ng makolaps. May dalawa pang antas sa likod. Bagamat nakakuha na siya ng 60 puntos ngayon at itinuturing na kwalipikado, sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na pagtatasa? Ang mas mahalagang gawain niya ngayon ay tulungan ang kanyang mga kasosyo na makapasa sa pagtatasa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lahat ay nakapasok sa Shrek Academy ng magkasama. Para sa kanya, halos mawalan ng pagkakataon ang magkapareha na kumuha ng pagsusulit. Bagamat walang sinabi si Tang Wulan sa labas, ang mga pagkakaibigang ito ay malalim na nakatatak sa kanyang puso. Simulan. Sa pagsisimula ni Shen Yi, sabay na nagsimula ang dalawang figure. Si XCXC ay sumugod sa kalaban na parang kidlat, siya ay isang purong agile attack type Spirit War Master, na gustong makalapit sa kalaban para lumaban. Ang numero 2 estudyante ay hindi nagpakita ng anumang kahinaan, at sumugod kay XCXC. Parang napakabilis din ng kanyang bilis. Bukod dito, ang mga mata ng mag-aaral na ito no. Dalawang ay napaka-espesyal at napakatahimik, at hindi ito katulad ng kung ano ang maaaring magkaroon ng isang mag-aaral sa kanyang edad. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay mabilis na papalapit. Mula sa punto ng view ng bilis, si XCXC ay nasa itaas pa rin, ngunit ang kanyang kalaban ay mas mabagal. Parehong hindi nagpakawala ng martial arts sa unang pagkakataon, lahat sila ay naghihintay ng pagkakataon. Nang makitang ang distansya sa pagitan nila ay nasa huling 10 metro lamang, ang spirit ring ay sinindihan sa kanilang dalawa ng sabay. Lahat sila ay 3 singsing na espiritu, 2 dilaw at 1 kulay ube, at hindi sila naiiba sa hitsura. Gayunpaman, ang pisikal na pagganap ay ganap na naiiba. Si XCXC ay may isang magaan na dragon dagger sa kanyang kamay, at ang kabuuang pagbabago ay hindi mukhang malaki, ngunit ang kanyang kalaban ay sumailalim sa hindi makataong mga pagbabago. Sa sandaling nabitawan ang spirit ring, ang orihinal na manipis na katawan ng kanyang kalaban ay biglang bamukol, at kasabay nito, ang huling purple na spirit ring sa 3 spirit ring na umaangat mula sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang lumiwanag ng maliwanag. Ginagamit mo ba ang 1000-year spirit ring skill pagdating mo? Ang kanyang katawan ay namamaga na parang buga ng hangin. Halos sa isang iglap ay punit-punit na ang mga damit sa kanyang katawan, at tanging panloob na lamang ang gawa sa hindi alam kung anong material at pambihirang elastisidad, upang hindi ito magpakita. May dagdag na layer ng brown na buhok sa ibabaw ng balat niya. Bagamat tao pa rin ang kanyang anyo, wala na ang kanyang figure. Ang taas ay direktang tumaas sa 4 na metro ang layo, at ang kanyang mga braso ay partikular na makapal. Ang buong katawan ay puno ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang unang bagay na lumitaw sa isip ni XCXC ay ang naunang paghatol ni Tang Wulan. Tumakbo siya pabalik para bigyan ng thumbs up ang kapitan. Hindi talaga mahuhusgahan ng mga estudyante ng Shrek Academy ang martial soul sa kanilang hitsura. Ang espiritu ng lalaking ito ay parang bakulaw, maaari itong bamukol ng husto, masasabi bang. Ang lahat ng ito ay pinag-isipan habang umiikot ang kanyang isipan, at sa pagbabago ng katawan ng estudyante no. 2, inilunsad din ang kanyang pag-atake. Ang matitibay at malalakas na brasong iyon ay bumagsak sa lupa ng marahas. Pumitik si XCXC nang walang pag-aalinlangan. Siya ay nasa himpapawid, bunot ang magaan na sandang ng dragon, at isang gininto ang talim ng liwanag ang dumiretso sa kalaban upang pumutol. Boom! Nanginginig ang lupa. Malakas na yumanig ang buong playing field, at biglang lumitaw ang isang layer ng maputlang gintong linya sa sahig at nakapalibot na mga dingding ng silid, na humadlang sa malakas na pagkabigla na ito. Nagulat si XCXC nang makitang ang buong lupa ay natatakpan ng isang patong ng mga alon ng hangin. Kung medyo mabagal lang ang mga galaw niya, baka direktang talunin siya ng kalaban.
Tungkol naman sa kanyang Light Dragon Blade, ang pangalawang estudyante ay hindi umiwas, iniyuko lang ang kanyang ulo at napigilan ang kanyang pag-atake gamit ang tuktok ng kanyang ulo, at sa parehong oras, siya ay tumalbog at sumugod kay XCXC. Don't think XCXC is a sensitive attack type war spirit master, mas exaggerated pa sa kanya ang pagtalo ng kalaban. Ang nakakatakot na kapangyarihan sa paglukso ay sumambulat kaagad, tulad ng isang halimaw. Nakataas ang kanyang mga braso, dumiretso siya kay XCXC at binasag ang nakaraan. Parang dinidiin ng Mount Tai ang tuktok. Napakalaking kapangyarihan. Niyugyug ni XCXC ang kanyang katawan, at agad na nag-transform sa tatlong figure. Ang mga tao ay hindi maaaring humiram mula sa hangin, ngunit siya ay nagpakita ng kanyang sariling talentadong estilo ng pakikipaglaban. Ang tatlong avatar ay nagsipa sa isa't isa, pinakikinabangan ang lakas ng isa't isa, aktwal nilang nakumpleto ang pagbabago ng direksyon sa himpapawid, at lumipad palayo sa tatlong direksyon sa parehong oras. Maingat na naiwasan ang high-altitude pressure na pagpatay sa No. 2 na estudyante. Ito. Ang mga estudyante ng Shrek Academy ay hindi napigil ang magpakita ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang hindi alam ni XCXC ay noong pinili niya ang number 2 student, ang mga estudyanteng ito ng Shrek Academy ay tahimik na nagluluksa para sa kanya. Dahil, sa lahat ng 10 mag-aaral ng Shrek Academy, ang pinakamalakas ay itong number 2. Nang makita ang tatlong figure ni XCXC na lumilipad sa tatlong direksyon, ang estudyante No. 2 ay nasa ere ng walang anumang gulat. Ang unang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay biglang kuminang, at pagkatapos ang kanyang malalaking pares ng kamao ay naghagis ng tatlong suntok sa hangin na parang kidlat. Tatlong muffled na ingay ang sabay-sabay na lumitaw sa hangin, ito ay malinaw na tulad ng tunog ng hangin na pinipiga. Nakaramdam ng pagtataka si XCXC na ang kanyang tatlong clone ay nahaharap sa matinding pressure sa parehong oras. OMG! Anong klaseng halimaw ang lalaking ito? Paano nakakatakot ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake? Ngunit nangyari na naman ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Ang tatlong XCXC, na nagniningning na may mahinang gininto ang liwanag, ay malinaw na walang mapagsamantalahan, ngunit sa pagkakataong ito, ang tatlong figure ay lumipad muli ng patagilid, halos iniiwasan ang matinding pag-atake nang hindi sila pinayagang umalis. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng pagtataka ang mag-aaral na numero 2. Malinaw niyang nakita na ang pangatlong espiritong singsing sa katawan ni XCXC ay dati nang nagniningning muli. Halos magkasabay na lumapag ang magkabilang panig. Sa paghusga mula sa eksena, ang pangalawang mag-aaral ay natural na nangunguna, ngunit hindi ito napakalaki. Nang i-activate niya ang pangatlong espiritong kakayahan, hindi niya direktang matalo si XCXC gamit ang kanyang explosive power. Sa halip, siya ay pinaghiwalay ni XCXC. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Tatlong pag-atake ang hindi nakuha. Ang umaatake na partido ay kumonsumo ng mas mabilis kaysa sa yumigtad na partido. Walang duda tungkol dito. Nang magkatulad ang espiritong kapangyarihan ng magkabilang partido, halatang sinamantala ni XCXC. Pero sa totoo lang, ganito ba talaga? Alam ni XCXC ang sarili niyang pagdurusa. Ang kabilang partido ay gumamit ng 1,000 taon na kakayahang singsing ng espiritu, ngunit siya ay pareho. Kung wala ang Light Dragon clone, hindi ito maiiwasan ng high-altitude pressure ng kalaban na pumatay sa kanya, ngunit pagkatapos ng mabigat na suntok ng kalaban, muli niyang na-activate ang ikatlong espiritong kakayahan upang ipakita ang Shadow Dragon clone, at ang Light Dragon at ang Shadow Dragon ay nag-leverage sa isa't isa. Iniwasan lang. Ang tugon ay hindi mapanlikha, ngunit pagdating sa pagkonsumo, ang kanyang pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa ay hihigit lamang sa kalaban, hindi bababa sa kalaban. Ang tanging bagay na pinalad ni XCXC ay nanilinang niya si Zuan Tiangong. Ang pagbawi ng kapangyarihan ng kaluluwa at patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban ay dapat na mas mahusay kaysa sa kanyang kalaban. Tumingin ang student No. 2 kay XCXC, ngunit hindi siya kumikibo sa pagkakataong ito. Ang tatlong figure ni XCXC ay nasa magkaibang direksyon. Bagamat napakahusay niya sa mga range attack, imposibleng maglunsad ng mga range attack sa tatlong direksyon ng sabay-sabay. Ang lugar ng kanyang hanay ay hindi maaaring ganap na masakop ang field. Ang mga mag-aaral ng Shrek Academy ay hindi kailanman nagkulang sa karanasan sa pakikipaglaban. Malinaw niyang hinusgahan na sa kasalukuyang sitwasyon ni XCXC, kailangan niyang aktibong umatake. Dahil, ang kanyang clone ay pinananatili pa rin, pinapanatili ang 1,000 taon na kakayahan ng Spirit Ring, dapat itong maubos. Totoo rin ang katotohanan. Si XCXC ay sumugod patungo sa kanyang kalaban halos sa sandaling lumapag siya sa magkabilang paa. Hindi lang niya inactivate ang Light Dragon clone, kundi pati na rin ang Shadow Dragon clone. Hindi ako maaaring mag-alala tungkol sa pagkaantala ng oras ngayon. Masyadong malakas ang kalaban. Kahit power type siya, magaling siya sa range attacks. Kung walang clone, mahirap iwasan ang pag-atake ng kalaban, at kung ito ay clone, ito ay patuloy na kumukonsumo. Sabay-sabay na itinapon ang tatlong Light Dragon clone, at ang bilis ni XCXC ay tumaas, na mas mabilis kaysa dati. Ang tatlong figure ay dumating sa harap ng kanilang mga kalaban halos kaagad.
Hindi niya ginamit ang Light Dragon Blade, bagkus ay direktang sinunggaban niya ang kanyang kalaban. Namumula ang mukha ng pangalawang estudyante, at ang kanyang bukol na katawan ay parang kahangahangang parang bundok. Sa katawan ni Xe, biglang lumiwanag ang pangalawang Spirit Ring. Sabay-sabay na ipinakita ng tatlong Light Dragon clone ang Light Dragon Storm. Ang lakas ng pag-atake ng mga Agile Spirit War Masters ay palaging napakalakas, ngunit nasubukan na ni Xe ang lakas ng depensa ng kalaban upang maging napakalakas, at ang talam ng magaan na dragon ay direktang lumalaban sa katawan, at ang lakas ng depensa nito ay maiisip. Gayunpaman, ang lakas ng pag-atake ng Light Dragon Storm ay hindi maihahambing sa Light Dragon Blade. Naniniwala si Xe na hanggat nahulog ang kanyang pag-atake sa kanyang kalaban, tiyak na magdudulot siya ng pinsala. Gumalaw ang student #2, at ang kanyang matibay at malalakas na braso ay kumulupot at gumawa ng paggalaw na tila pamilyar kay Xe. Kung hindi nagmumuni-muni si Tang Wulan, ngunit nang makita ang eksenang ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Dahil nakakagulat ang aksyong ginawa ng kabilang partido, mahusay na natutong kontrolin ng Tang sect ang crane at hulihin ang dragon. Naramdaman lang ni Xe na ang katawan ng kalaban ang sentro, biglang sumabog ang napakalaking aura, at ang kanyang tatlong Light Dragon Storm ay naapektuhan ng kaladkarin, halatang medyo nakakalat. Agad na napalihis ang impact ng aura ng kalaban. Pagkatapos ay nakita niya na ang pangalawang singsing ng espiritu sa katawan ng kalaban ay lumiwanag din, at ang kanyang mga kamay ay gumawa ng isang walang laman na paggalaw ng presyon pababa. Ang napakalaking umaaligid na aura ay biglang nang-aapi at sumambulat, at nagkaroon ng dumadagandong sa hangin. Sa gitna ng marahas na dagandong, mayroong tatlong clone ng Light Dragons at tatlong clone ng Shadow Dragons na handang pumunta sa himpapawid. At kasabay nito ay natangay ng nakakakilabot na aura na iyon. Sa gitna ng dumadagandong na ito, si Tang Wulan, na nakapikit sa pagmumuni-muni, ay muling nagmulat ng kanyang mga mata. Ang nakita niya ay ang tatlong figure ni Xe ay nabigla at lumipad pabalik-balik, habang ang mga clone ay pinagsama sa isa sa hangin. Bang! Ang kanyang kaliwang paa ay tumapak ng husto sa lupa, at ang makapangyarihang figure ay parang kanyan, humahabol sa direksyon ni Xe. Sa hangin, muling naging mabait ang unang spirit ring, at isa pang suntok ang pinasabog. Nagkaroon ng pagsabog ng hangin. Sa pagkakataong ito, wala nang kapangyarihan si Xe na gamitin ang kanyang clone para maiwasan ito. Ang patuloy na paggamit ng mga kakayahan sa espiritu ay nagdulot ng isang tiyak na kaguluhan sa kanyang kapangyarihang espiritu at kontrol sa kapangyarihan ng espiritu. Kaakibat ng matinding pressure na dinanas niya noong inalog siya ng kalaban noon, hindi na siya maiiwasan ngayon. Sa sandaling ito, isang berdeng ilaw ang kumislap, binalot si Xe, at hinayla siya mula sa hangin, iniiwasan ang suntok. Tumigil din ang mga yabag ng pangalawang estudyante. Nakatayo sa pwesto, pagkatapos yumuko sa direksyon ni Shen Yi, tumalikod siya at naglakad patungo sa mga estudyante ng Shrek Academy. Natapos. Mula sa simula hanggang sa huli, umabot lang ng 5 minuto. Natalo si Xe. Mula sa simula hanggang sa wakas, siya ay ganap na pinigilan at binugbog ng kanyang mga kalaban. Kung hindi siya nailigtas ni Shen Yi sa huling sandali, natatakot ako na direktang tamaan siya. Oo, ito ang lakas ng mga estudyante ng Shrek. Paano naman ang Twin Martial Arts? Paano naman ang Lixi at Restraint Force System? Sa harap ng tunay na malakas, hindi ito problema. Ang mga mata ni Tang Wulan ay napuno ng pagkabigla. Paano kung makilala niya itong number 2 student? Maaari ba itong tumagal ng ganoon katagal? Kaya mo ba siyang talunin? Walang sagot sa puso niya. Dahil hindi rin niya makita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kalaban. Nang muling pamayat ang katawan ng kalaban at bumalik sa mga estudyante ng Shrek sa ilalim ng takip ng pampitis. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang paglunok ng laway. Makapangyarihan talaga ang isang ito. Si Xe ay hindi natalo ng hindi makatarungan sa larong ito. Naisagawa na niya ang lahat ng kanyang mga pakinabang. Kahit na medyo may depekto ang Pyle, hindi siya matatalo ng ganoon kabilis kung hindi masyadong malakas ang kanyang kalaban. Bumalik si Xe kay Tang Wulan at ang iba pa na puno ng pagkabigo. Karapat-dapat siya ng 3 puntos para sa antas na ito. Mahina ang 3 puntos. Bukod dito, mayroong isang bagsak na pagsubok, at kapag ang huling marka ay nakalkula, ang marka ay ibababa. Shrek Academy, hindi alintana kung ang kalaban na kaharap mo ay malakas o mahina, at ang kalaban ay pinili mo, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan ng iyong sarili. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, at same time na sinabi, bakit hindi mo siya labanan? Alam na mayroon siyang malakas na bisa sa pakikipaglaban. Mapait na ngumiti si Xe, patuloy na uubusin ng aking clone ang soul power. Na-clone na ako noon. Kung hindi ako nag-clone, magiging range type ang kanyang mga pag-atake. Sa ganitong uri ng venue na may tiyak na hanay, hinding-hindi ako the way. Kung ito ay isang bakanting lugar, medyo sigurado akong tatakbo ako. Sumimangot si Tang Wulan, at sinabing, ikaw. Hindi pa rin ako nag-iisip ng mabuti. Talagang mahal ang clone mo, ngunit nakalimutan mo na ba?
Ang kalaban ay nasa estado din ng 1,000 taon na kakayahan ng espiritu upang mapanatili ang gayong malupit na kapangyarihan sa pag-atake. Gaano pa kaya ang konsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa ng kalaban kaysa sa iyo? Ikaw ay isang kambal na martial soul at nawalan ka ng suporta ng Zuan-Go. Hindi ka ba magpumilit sa loob ng higit sa 10 minuto? Ano sa tingin mo? Matapos marinig ang mga salita ni Tang Wulan, tinampol ni Xie Ziming ang kanyang hita, oo. Paano ko nakalimutan na ang taong ito ay nasa estado din ng 1,000 taong espiritong kakayahan? Masyado akong nakipag-away sa mga espiritong hayop, at hindi ko namamalayan na tinuturing ko siyang direkta. Soul Beast. Napakalakas ng boses na sinabi niya. Pagkabalik pa lang sa team sa di kalayuan, tumigas ang pangalawang estudyanteng nakasuot ng coat at nagtaas ng ulo. Ang napakalamig na titig ay direktang itinapat dito, bumagsak lamang sa mukha ni Xie. Naramdaman ang kanyang titig, itinaas ni Xie ang kanyang ulo na may pagmamalaki, na tila nangangahulugang hindi mo na ako matatalo sa susunod na mag-away kayo. Hindi napigilan ni Tang Wulan na matawa. Ipinunto niya na ang mga nakaraang problema ni Xie ay hindi lamang para tulungan siyang maituwid, ngunit ayaw din niyang masyadong maapektuhan ang kanyang moral. Gayunpaman, ang kalidad ng pag-iisip ng taong ito ay nakakagulat na mabuti, saan mayroon pa ring kalahating punto kung kailan siya ay nalulumbay ngayon. Sa oras na ito, naglakad na si Guyu papunta sa gitna ng venue. Napasulyap din siya sa number 2 student na kanina pa bumalik sa tabi niya, kumikislap ang mga mata. Pumasok na rin sa field ang kanyang kalaban, at ito ang numero 1 estudyante na dati niyang napili. Ang isa na estudyante ay mukhang ordinaryo sa lahat ng aspeto, at tila walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Mahinahong naglakad papunta sa tapat ng Guyu at tumayo. Simulan. Sa anunsyo ni Shen Yi, nagsimula ang ikatlong laro. Para kay Guyu, ang larong ito ay napakahalaga. Kung nakakuha siya ng mababang marka sa larong ito, malamang na hindi siya nakakuha ng sapat na puntos. Sa makatuwid, para sa kanya, ang larong ito ay determinadong manalo. Sa ilalim ng kanyang mga paa, isang bilog ng mga singsing ng espiritu ang kumikislap at tumaas sa tabi niya. Parehong aksyon ang ginawa ng magkabilang panig. Gayunpaman, ang nakakagulat ay ang tatlong singsing ng espiritu na tumaas sa ilalim ng mga paa ng numero 1 estudyanteng ito ay naging kulay ube. 3,000 taong singsing ng espiritu. Malakas na ang dating number 2 student, pero 2 yellow at 1 purple lang. Hindi kaya mas malakas ang isang ito kaysa sa number 2 na estudyante. Sa pangkalahatan, kapag ang isang Spirit Master na may mayaman na karanasan sa aktwal na labanan ay nakikipaglaban, tanging ang long-range attacking Spirit Master lang ang magpapakawala ng Spirit Ring sa sandaling ito ay lumabas. Sa makatuwid, ang kanilang mga aksyon ay nangangahulugan din na ito ay magiging isang pangmatagalang labanan. Sa katunayan, ito ay eksaktong pareho. Ang estudyante isang ay kumislap sa kanyang mga mata, ang unang singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikislap, at ang kanyang kanang kamay ay nakataas sa hangin, isang halo ang lumiwanag sa hangin, ito ay isang kakaibang bilog ng liwanag at anino. Ang grupong ito ng liwanag at anino ay mukhang napaka-espesyal, tulad ng isang ilusyong globo na may iba't ibang kulay dito. May asul, berde, at puti. Sa ilusyon, umungol siya ng ilang salita, isang sinag ng liwanag ang biglang lumabas mula sa liwanag at anino, nahulog sa lupa, at naging isang napakalaking ngunit ilusyon na malaking aso. Ang malaking asong ito ay may maapoy na pulang buhok sa buong katawan. Mukha itong leon, ngunit mas maliit ito sa malalayo na Soul Beast. Kapag lumilitaw ito, agad itong naglalabas ng sobrang malupit na aura. Lion Mastiff. Ito ba ay isang espiritong kakayahan o isang espiritu? Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang magulat si Tang Wulan. Ito ba ay upang ipatawag ang isang martial arts soul? Ngunit ang aura ng Lion Mastiff na ito ay hindi katulad ng pagkakaroon na maaaring ipatawag ng isang 3-ring Soul Master level Soul Master. Ang Lion Mastiff ay tumangala sa langit na may dagandong, at ang tunog ay yumanig kung saan-saan, dahilan upang bahagyang yumanig ang buong silid. Isang pares ng mabangis na mga mata ang bumagsak sa katawan ni Guyu, at ang mga ekspresyon sa kanyang mga mata ay totoo. Kondensasyon. Sa mahinang sigaw, itinuro ng estudyanteng isa ang Lion Mastiff, at biglang, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kanyang kamay at nahulog sa Lion Mastiff. Ang katawan ng Lion Mastiff ay biglang naging mas solid, at ito ay tila isang maliit na hitsura ng sub-entity. Munting guro, pumunta ka na. Itinuro ng estudyante isa si Guyu, at ang Lion Mastiff ay biglang tumilapon, na parang kidlat, at dumiretso kay Guyu. Mayroong 3 purple spirit ring, na nangangahulugan na ang kabilang partido ay mayroon lamang isang espiritu. May pangalan ang tinatawag na nilalang na ito, baka kaluluwa niya iyon. Sa kaluluwa bilang kanyang pangunahing kapangyarihan sa pakikipaglaban, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tang Wulan ang sitwasyong ito. Sa Shrek Academy, talagang nakakagulat. Habang ginagawa ng kabilang partido ang lahat ng ito, si Guyu ay hindi rin idle, ang kanyang mga kamay ay bahagyang maindayog sa hangin, at ang 3 spirit ring na nakapalibot sa kanyang katawan ay nagpakita ng kakaibang kislap ng liwanag. Iyon ay isang napakaritmikong pagbabago.
Nang kumikislap ang bawat singsing ng espiritu, bahagyang nanginig ito. Hindi matukoy ng mga tao kung aling spirit ring power ang aktwal niyang ginagamit. Isang grupo ng mga bughaw na sinag ng liwanag ang namuo at nabuo sa kanyang harapan. Isa itong hockey puck na halos kalahating metro ang lapad. Ipinadala ito ni Guyu gamit ang isang palad at patuloy na nahulog sa hockey puck. Sa bawat pagbagsak nito, bahagyang nanginginig ang puck. Ang Lion Mastiff ay sumugod at sumugod sa direksyon ni Guyu. Ang bilis nito ay napakabilis. Nang maglunsad ito ng isang singil, ang mga buhok nito ay itinayo, at sumugod ito patungo kay Guyu na parang apoy. Ang ekspresyon sa mukha ni Guyu ay malinaw, na parang nakatagpo siya ng isang ordinaryong bagay. Nang makitang malapit na ang Lion Mastiff, bigla niyang itinulak gamit ang dalawang kamay, at ang ice pack sa kanyang harapan ay lumipad na palabas. Pagkatapos, gumawa siya ng isang hakbang na ikinagulat ng lahat ng mga Zero na tao, at naglakad siya pabalik sa direksyon ni Tang Wulan ng napakalibang. Lumiko siya sa direksyon ng Lion Mastiff. Anong ginagawa niya? Sa sandaling naguguluhan ang lahat, naabot na ng Lion Mastiff ang ice hockey puck, na may mabangis na bibig, isang bola ng apoy ang bumulwak, at ang apoy ay nagpakita ng isang gintong pulang kulay, na halatang nagtataglay ng hindi pangkaraniwang mataas na temperatura. Gayunpaman, sa sandaling nagbanggaan ang apoy at bola ng yelo, lumitaw ang isang napakagandang eksena. Ang puck ng hockey ay sumabog, at hindi mabilang na mga ice cone ang lumipad palabas, at sa parehong oras ay binaril nila ang Lion Mastiff. Ang mas nakakatakot ay ang kulay nitong kono ng yelo ay nagbago habang lumilipad, at ang orihinal na asul na kulay ay naging asul na cyan. Kasabay nito, humigit kumulang isang katlo ng mga ice cone ang kumikislap na may pilak na liwanag, at nawala sila sa manipis na hangin. Nang muli itong lumitaw, nakapalibot ito sa katawan ng Student 1. Sabay baril nito sa kanya. Hindi maganda. Hindi pa nakatagpo ng ganitong kakaibang eksena ang Student 1. Ang kanyang mga kakayahan ay nasa kaluluwa. Malakas talaga ang Lion Mastiff niya. Gayunpaman, nang makaharap ang katawan ng isang pag-atake, medyo hindi niya nagawang ipagtanggol. Ang gininto ang pulang apoy na inilabas ng Lion Mastiff ay natunaw ang mga ice cone na may dalawang katangian ng hangin at yelo sa harapan, ngunit tinakpan pa rin ito ng iba pang mga ice cone. Sa tulong ng hangin, ang bawat ice cone ay lumipad palabas sa isang spiral na hugis, at sa parehong oras, ang bilis ay napakabilis. Maaari lamang itong umasa sa sarili nitong kapangyarihan ng kaluluwa upang dalhin ito ng husto. Saglit na umungal ang Lion Mastiff, halatang lumabo ang maalab na pulang ilaw sa kanyang katawan, at maging ang kanyang katawan ay naging transparent. Ngunit sa sumunod na sandali ay biglang nawala ang katawan nito. Walang paraan para hindi mawala, tapos na ang laban. Tumpak na lumitaw si Shen Yi sa tabi ng Student No. Isa at tinulungan siyang harangan ng mga ice cone na iyon na parang Azure Lightning. Kung hindi, maaaring tamaan ng gusto ang numero 1 estudyante. Sa simula ng larong ito, hindi optimistiko si Shen Yi sa No. Isa na estudyante. Sa mga tuntunin ng mga katangian, siya ay orihinal na pinigilan ni Guyu. Si Guyu ang taong laging makikita ni Silver Moon Daoluo kay Yuer sa isang sulyap. Si Shen Yi ay gumawa ng napakalinaw na paghatol na sa larong ito, si Guyu ay may mas malaking pagkakataong manalo, ngunit hindi niya inaasahan na ang laro ay magtatapos ng ganoon kabilis, at si Guyu ay mananalo ng ganoon kadali. Nang matapos ang lahat, bumalik na si Guyu sa Tang Wulan at naupo. Ito ay isang mabilis na panalo. Dahil madilim na ang langit sa labas. Walang duda na matagumpay ding tumaas ang marka ni Guyu sa 48. Sa dalawang pagsusulit na natitira, siya ay napaka-optimistic pa rin. Sa wakas, si Xu Xiaoyan na ang maglaro. Bago siya pumunta sa court, biglang tinawag siya ni Tang Wulan sa harap niya, samaan daw sa tenga ni Xu Xiaoyan, at may ibinulong. Inangat ni Xu Xiaoyan ang kanyang ulo, at ginulat muna siya, okay lang ba iyon? Bahagyang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, subukan mo, ikaw ang bahala. Mabuti. Tumango si Xu Xiaoyan. Wala talaga siyang tiwala sa sarili niya. Sa kanilang apat, walang alinlangang siya ang pinakamahina. Kung ito ay isang labanan ng koponan, maaari siyang maglaro ng isang napakahusay na papel na kontrol. Ngunit ang personal na labanan ang hindi niya magaling. Kaya siya ay higit na isang linya ng kontrol. Tulad ng kanyang Ice Spear at ang kanyang kapatid na si Xu Xiaoyu ay nag-iba ng ruta. Ang Ice Spear ni Xu Xiaoyu ay pangunahing tumutusok, habang ang kanyang Ice Spear ay higit sa lahat ay nagyayelo, na mas hilig na kontrolin. Ito rin ang plano ng pagsasanay ni Wu Changkong para sa kanya. Sa makatuwid, sa round na ito ng kompetisyon, wala siyang pangibaba, kahit madilim na ang langit. Pagpasok sa venue, huminahon si Xu Xiaoyan. Napakahusay niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Sa mahabang panahon na kasama niya ang kanyang mga kasosyo, karaniwan na ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Bukod dito, pagdating sa itim na tiyan, hindi siya mas masama kaysa kay Tang Wulan. Napakalakas na lalaking estudyante ang kalaban niya, number 6. Simulan. Inihayag ni Shen Yi ang pagsisimula ng ika-4 na pagtatasa ng napakaikli. Tumaas ang dalawang bilog ng dilaw na spirit ring, na naging dahilan upang medyo mahina at nakakaawa si Xu Xiaoyan.
Kasabay nito ang biglang pagkislap ng silver light sa kanyang pulso, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay suray-suray at halos mahulog sa lupa. Nag-flashlight ang student no. 6, at nilalabas din niya ang kanyang spirit ring, ngunit nang makita ang hitsura ni Xu Xiaoyan, hindi niya maiwasang matigilan. Kasi, at this moment, kakaiba talaga ang sitwasyong ipinakita ng dalaga. Matapos mailabas ang spirit ring, hinawakan ni Xu Xiaoyan ang isang mahabang ice stick sa kanyang kamay, ngunit hindi nagtagal, may itim na martilyo sa kanyang kanang kamay. Hindi mo malinaw na makita kapag nasa malayo ka, ngunit ang bigat ng martilyo ay halatang hindi mababa, at si Xu Xiaoyan na kasama niya ay muntik ng mahulog. Buti na lang at napatitag niya ang kanyang katawan sa tulong ng isang ice stick. Ano ang sitwasyon? Ito ba ay isang soul guidance device? Ngunit sa panahon ng pagsusulit, bawal gamitin ang soul guidance device. Sinulyapan lang ni Shen Yi si Xu Xiaoyan, ngunit hindi siya pinigilan. Ang dahilan ay napakasimple. Walang pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu sa martilyo na iyon, at hindi ito maaaring maging gabay ng espiritu. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Xu Xiaoyan ang kanyang unang espiritong kakayahan, isang sinag ng liwanag ang kumikislap, at isang pabilog na talim ng yelo ang lumitaw sa kanyang harapan. Napakalaki ng talim ng yelo, at isang talampakan ang layo nito. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang martilyo dito. Ang talim ng yelo ay nasuspine sa kanyang harapan, kitang-kitang umindayog, na apektuhan ng bigat ng martilyo. Ang ice stick sa kamay ni Xu Xiaoyan ay kumikislap, at sa wakas ay bahagya ng napanatili ang karga ng talim ng yelo sa martilyo, na ainal-alayan ito upang lumipad sa hangin ng dahan-dahan. Ang eksenang ito ay halos hindi may larawan ng salitang, kahanga-hanga, ito ay masyadong kakaiba. Nakakahiya ang talim ng yelo sa mabagal nitong paglipad dahil dala nito ang martilyo, at umuugoy-ugoy ito, na parang anumang oras ay maaaring mahulog. Ito ba ang kanyang paraan ng pag-atake? Kakaiba ang itsura ng lahat ng estudyante ng Shrek Academy nang makita nila ito. Nakakita ako ng kakaibang bagay, ngunit hindi pa ako nakakita ng kakaibang bagay. Ito ay isang hindi pa naririnig na estilo ng pakikipaglaban. Inaasahan ba niyang mananalo sa ganitong paraan? Mahirap sabihin kung ang bagay na ito ay maaaring lumipad sa harap ng mag-aaral na numero 6. Walang pakialam si Xu Xiaoyan sa mga tingin ng ibang tao. Nagniningning ang pangalawang spirit ring sa kanyang katawan. Itinuro ng ice stick ang kalaban, at isang sibat ng yelo ang namuo at nabuo sa harap niya. End of this chapter.